Hello everyone! Isang mapagpalat mabiyayang araw po aking pagbati sa inyo at maraming salamat once again for joining us dito yan sa ating pananambahan ngayong araw na ito. It's July 5, 2020, first Sunday of the month. At kami po ay nagpapasalamat dahil nandyan po kayo at patuloy na nakatutok at sinasamahan kami para po sa ating online worship celebration. Of course, atid po sa inyo na ating sambahan. Ito nga po ang Solution Grace Church. At ako po inyong kasama at patuloy na makakasama hanggang mamaya. And my name is Laverne Duhot. Nagpapasalamat po kami sa inyo mga kaibigan. Saan man kayong dahol, panig ng daigdig naroroon ay pinagtatagpo po tayo ng technology ng Facebook Live. Kaya naman po, aming pagbati at pasasalamat, isang mapagpalang umaga, tanghali at gabi sa ating mga kababayan sa labas ng Pilipinas. At syempre, binabati po natin ating mga kababayan dito po sa ating bansa sa buong Mega Manila. Thank you for joining us. Good morning dahil tayo po napapanood tuwing linggo at 11 in the morning. So maraming salamat po once again for joining us at dilayan ko po na patuloy at manatili lamang po kayo sa inyong mga tahanan. Of course, dapat lang po, no? At samahan po kami sa ating pananambahan. Syempre, meron po kami inihanda na awitin para atin pong pagsaluhan at bigyan po natin ng papuri at tuwalhati ating Diyos ang masalangit. Plus, of course, ang
pag-uusapan at aalamin po natin ang mayamang mensahe sa atin ang nananaga ng Ebanghelyo na hatid sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya patuloy po kayong manatili at pag-uusapan po natin sa pagpapatuloy na ating pananambahan. Ngayong linggong ito, it's July 5, 2020. At muli po, nagpapasalamat kami dahil patuloy nyo kaming sinasamahan at patuloy kayo nakatutok at nanonood dito yan sa ating pananambahan, sa ating online worship celebration at sa iyo na ating sambahan. This is Solution Grace Church. At nagpapasalamat po kami dahil isa na naman pagkakataon na para pagsaluhan po natin ang kabutihan ng Diyos. Yan po is pamagitan ng ating pag-aawitan at pakikinig ng mensahe ng nananaga ng kapahayagan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Plus of course, huwag po natin kakaligtaan at pwede pong pakihanda ang ating mga tinapay at ang saro or grape juice para po isasagawa natin. Tayo po ay tatanggap ng banal na komunyon. Maya-maya lamang po yan at para po patuloy po natin ang kini ng mga pangako na laan sa atin ng Diyos. At habang inahanda po ninyo ang tinapay at ang saro o yung grape juice, narito po muna ang isang awitin para tayo po ay sama-sama at pagsaluhan po natin ang kanyang kabutihan. Sabayan niyo po kami. Tayo po ay magpuri at sumamba at magbigay ng luwalhati sa ating Diyos. Dito lamang po yan sa ating online worship celebration, of course, at sa inyo ang ating sambahan. And this is Solution Grace Church. Oh, the earth's creation, you knew me as I was. And even then you chose me to be yours. I am captivated by your unending love. Lord, my heart surrender to your grace. And I can't help but to lift my voice and say that your love is better than life, sweeter than wine. It's more than I can ever imagine. Your love is all that I need. So Lord, I receive your loving kindness and grace for me. Lord, I am your treasure, the apple of your eye. Forever I am precious in your sight. Never will you leave me. I'm safe and secure. Forever in your arms I will abide. And I can't help but to lift my voice and say that your love is better than life, sweeter than wine. It's more than I can ever imagine. Your love is all that I need. So Lord, I receive your loving kindness and grace. Your love is better than life, sweeter than wine. It's more than I can ever imagine. Your love is all that I need.
tell but to lift my voice and say your love is better than life, sweeter than wine. It's more than I can ever imagine. Your love is all that I need. So Lord, I receive your loving kindness and grace. Your love is better than life, sweeter than wine. It's more than I can ever imagine. Your love is all that I need. So Lord, I receive your loving kindness and grace for me. At nagbabalik tayo dito pa rin yan sa ating pananabahan ngayong araw na ito. It's July 5, 2020 at welcome po at maraming salamat for joining us once again sa ating online worship celebration. Of course, at ito po sa inyo na ating sambahan, and this is Solution Grace Church. At ako po inyong kasama at makakasama hanggang mamaya, and my name is Laverne Ducot. Maraming salamat po dahil nagpapasalamat kami talaga sa Diyos. Nandyan po kayo para kami po ay maka-jamming, makasama sa isang araw na naman po ng linggo. Hindi natin namamalayan. This is now the first Sunday of the month of July. Ang bilis po talaga ng pag-usap ng panahon. At syempre, kami po ay nagpupuri sa Panginoon dahil nandyan ka, sinasamahan kami at binabati po natin lahat ng ating mga churchmates. Kumusta po kayo? Miss na po namin kayo. And for those people who just first time po ninyo napadako sa ating pananambahan, hindi po yan aksidente. Dahil meron po magandang layunin ang Diyos para sa atin. At dalayan ko po na samahan niyo po kami at pag-usapan po natin ang kabutihan, ang pag-ibig, at sakdan na pagmamahal sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. At yan po ay kanyang pinatunayan na kanyang ibinigay ang kanyang sarili bilang pagsunod sa pahay at kalooban ng Diyos Ama para sa Kanya. Pagyayamanin po natin ito sa ating mga pag-uusapan. Maya-maya lamang po. At syempre, paalala po sa mga kaibigan natin, pwede niyo pong ihanda ang inyong mga tinapay at ang saro o yung grape juice dahil tayo po mamaya ay isasagawa po natin ang ating banal na komunyon. Syempre pa, dito yan sa ating pananambahan ngayong Sunday morning na ito, July 5, 2020. Dito yan sa ating online worship celebration at hatid po sa inyo na ating sambahan. Ito nga po ang Solution Grace Church. At habang tayo po ay nagpapatuloy sa ating gawain, narito na po, excited na ako pag-usapan natin ang nananaganang kapahayagan, ang mensahe ng Ebanghelyo na inilaan po sa atin ating Diyos sa araw na ito. Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pag-uusapan, inaanyayahan ko po kayo. Tayo po muna ay dumulog sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Aming Diyos at Ama makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa isa na namang pagkakataon ngayong araw na ito ng linggo para malaya po kaming makasamba at magbigay po ng luwalhati. At patuloy po namin pag-usapan ng iyong kabutihan, ng iyong pag-ibig, ng iyong pagmamahal sa pamagitan po ng pananambahang ito sa aming online worship celebration. Salamat, Lord. Bagamat kami po ay sa iba't ibang panig ng daigdig ay naroroon, pero pinagtatagpo mo kami sa napakagandang technology ng Facebook Live. Dalayan ko sa iyo, O Diyos, sa mga pagkakataong ito na maging dahilan po aming mga tatalakayin, pag-uusapan, na mabuksan na aming kamalayan, na aming puso at isipan sa kalayaan na maibibigay po sa amin ng nananaganang kapahayagan ng iyong Ebanghelyo. O Diyos, aming Ama, gamitin niyo po inyong lingkod bilang kasangkapan para po sa mensaheng laan mo sa amin sa araw na ito. Ito po ang aming pagpupuri at pagluluwalhati at pagsamba sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Muli po, welcome at maraming salamat for joining us once again. Nagsisimula pa lamang po tayo para po sa kabatiran ng ating mga kaibigan. Kabubukas lang ng kanilang mga cellphone, ng kanilang mga laptop and PC. And of course, kayo po ay kasama sa ating pananambahan ngayong linggong ito. It's July 5, 2020. Welcome po sa ating online worship celebration. Siyempre, pahatid sa inyo
na ating sambahan. This is Solution Grace Church at ako po ang inyong kasama at makakasama hanggang mamaya. And my name is Laverne Duhot. Maraming salamat sa Panginoon. Naku, nakakatuwa talaga, no? Di natin namamalayan, parang kailan lamang nagsisimula tayo nung June. Ngayon po ay July na at patuloy po tayong dito po sa Metro Manila ay NCR pa rin. Sa NCR tama ba? GCQ tayo sa NCR. So bilang meron pong itinalagang direktibo sa atin ng pamahalaan, kailangan po natin sumunod at manatili po sa ating mga tahanan kung wala naman po kayo talagang gagawin po sa labas. At kagalahan po nating malaman na marami po tayo sa mga kababayan natin na haka-jamming sa mga panahong ito at napakagandang pagkakataon na pinag-usapan natin ang kabutihan, ang pag-ibig at ang pagmamahal ng Diyos kasama ang buong pamilya. So importante po sa ating mga pag-uusapan sa ngayon, ihanda na po ang inyong Biblia. At kung kayo po naman ay walang Biblia, walang problema, ipapakita po natin sa ating screen ang mga mensahe. Paghuhugutan natin ng matibay na pundasyon mula sa ating mga pag-uusapan. Siyempre, ang hugot natin ay mula po mismo sa salita ng Diyos. At aalamin po natin, napakaganda po ng ating mensahe na ihahatid po sa inyo sa araw na ito. Of course, ang title po ng ating message for today, isang katanungan. Does sin separate you from God? Does sin separate you from God? Ang kasalanan ba ang nagpapahiwalay sa iyo sa Diyos? Importante po na maintindihan po natin. Nang sa gayon, kung meron pong mga maling nakagisnan po tayong katuruan, yung pala yung dahilan para hindi ka lumalapit sa Diyos, dalayan ko po, in the name of Jesus today, magbubuksan na po ating kamalayan mula po sa katotohanan na laan sa atin, mula po sa ating mga pag-uusapan. At alam ko po na marami po talagang katanungan ng umuusbong na kung hindi po ito nabibigyan ng tamang tugon, mangangapa po tayo sa dilim. Gaya po ng sabi ng Hosea 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. So, naisin po ng Diyos na binubusog po natin ang ating isipan. At ang isipan po natin ay bahagi po, kasama po ito sa ating kaluluwa. So, gusto po ng Diyos, magkaroon po tayo ng renewing of the mind. Huwag po tayong sumusunod sa agos ng mundo. Remember, Romans chapter 12 verse 2, but do not be conformed to this world, but be transformed how? By the renewing of the mind. Now, paano po magaganap po ito? Sa pamagitan po ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. That we may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, importante po na binubusog po natin, pinupuno po natin ang ating isipan ng katotohanan. At ang katotohanan po, diba? Sabi nga po ng kasulatan, ito po ang magpapalaya po sa atin. Nang sa gayon, ang atin pong buhay sa bawat araw ay talaga namang, dahil tayo po'y malaya, meron tayong malawak na kamalayan at kaalaman sa katotohanan, tayo po'y namumuhay na punong-puno ng kagalakan, kasiyahan at kapahingahan sa buhay. At ito po ang ninanais ng Diyos para sa iyo. So pag-usapan na po natin, kasalanan ba talaga ang nagpapahiwalay sa iyo sa Diyos? So alamin po natin, ngayong araw pong ito, alamin natin, ano ba talaga yung humahadlang at nagiging sanhi para mahiwalay ang Diyos sa tao at ang tao sa Diyos? Kasi pangkaraniwan kapag hindi po natin talaga alam ang tunay na tugon sa katanungang ito, talagang hindi po tayo mabubuhay na punong-puno ng kagalakan at syempre hindi po natin nararanasan yung kapahingahan. Dahil sabi nga po ng 2 Peter chapter 1 verse 2, grace and peace be multiplied to you. Paano? Through the knowledge of God. So dapat alam po natin, ano ba talaga ang tinitibok ng puso ng Diyos? Sino ba siya? Ano ba talaga ang tayo natin sa harapan ng Diyos? And of course, maintindihan po natin kung ano yung mga tinapos na gawa na ating Panginoong Jesus sa krus. Kapag naintindihan po natin ang mga katotohanan ito po ang magbibigay sa atin ng nananaganang biyaya at kapayapaan. Take note mga kapatid, hindi lamang po basta biyaya at kapayapaan, nananagana. So ibig sabihin, pwede pala ito managana sa ating mga buhay-buhay. Yes, at ito po ang naisin ng Diyos para sa atin. So, to answer these questions, ano ba talaga ang nagpapahiwalay at humahadlang? So magandang katanungan po ito, no? Mga katanungan sa pagitan ng Diyos at ng tao sa Diyos. So pangkaraniwan, ang kasagutan po, ang pamosong sagot at popular na sagot ng marami po sa atin and even po marami mga mananampalataya ay kasalanan. Kapag pinag-uusapan po ito, ang pinupuntahan po na verse talaga, it's Isaiah 59 verse 2. So basahin ko po muna sa inyo ang sinasabi po ng talatang ito. But your iniquities have separated you from God, and your sins have hidden His face
from you so that he will not hear. So dahil pong sobrang namumuhi ang Diyos sa kasalanan, ayaw po niyang makita ang kasalanan, tinatakpan po niya ang kanyang mukha. Hindi yung tainga, yung mukha eh. Dahil sobrang namumuhi po ang Diyos talaga sa kasalanan. But I've got good news for you. Would you believe that this verse, hindi po ito para sa atin? Actually, this verse was written to the Israelites who are participants in the Old Covenant. Dahil, alam niyo, bagaman ang katotohanan talaga, ayaw po ng Diyos at kinamumuhian po niya kasalanan. Pero, He provided a way for them. In verse 20 of Isaiah chapter 59, the prophet gave them the antidote para po dito sa kasalanan na nagbibigay po ng hadlang sa pagitan ng Diyos at ng tao. Now, basahin po natin Isaiah 59 verse 20. Ito po yung sagot, yung tugon ni Isaiah para po sa mga Israelita para ibigay po sa kanila ang isang napakagandang balita. Basahin po natin. The Redeemer will come to Zion, and those who turn from transgressions in Jacob, says the Lord. So, napakabuti po ng Diyos. At ito pong kapahayagan ito, itong propesiyang ito ay naranasan po natin. Tayo po mga nasa ilalim na ng bagong tipan. Dahil ang pangakong ito ay naisa katuparan, ibinigay na po sa atin ng Diyos, hindi lamang po sa mga Hudyo. Dahil po yung talata ito ibinigay sa mga Hudyo. But the good news is, kasama po ang mga Hentil, ibinigay po na sa atin ng Diyos ang isang manunubos na ipinangako po sa Isaiah chapter 59 verse 20. Hindi lamang po para sa mga Hudyo, take note nasama po tayong mga Hentil. Ibinigay po ang nag-iisang manunubos, ang ating Redeemer at nag-iisang tagapagligtas, ang ating Savior in the person of Jesus Christ, ang bugtong na anak ng Diyos. And let me read to you Ephesians chapter 2 verses 13 and 12, 13 and 14. That at the time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But, verse 13 tells us, now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. So tayo po ay inilapit ni Kristo sa Diyos sa pamagitan po ng kanyang dugo. Wow. And in verse 14, ito po ang napakagandang panghawakan natin. For He Himself is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of separation. So wala na pong dahilan sa Diyos at sa tao. Bakit? Dahil po sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoon Hesukristo. Narito po, ibinigay ng Diyos sa kanyang pakay ang kalooban. At ito po isinakatuparan po ng ating Panginoon. Ang pakay at kalooban ng Diyos Ama, na siya po'y isilang upang magdusa at mamatay. And of course, hindi po natapos doon. After 3 days, siya po ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Ito po yung tinatawag na mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. So, ibig sabihin, hindi na po issue sa Diyos ang kasalanan ng tao. Wow. So, totoo pong galit at kinamumuhian po ng Diyos ang kasalanan. Kaya nga po, mababasa natin in Psalm chapter 5 verse 4, for you are not a God who takes pleasure in wickedness, nor shall evil dwell with you. So sadyang hindi po nalulugod at talaga naman pong hindi po natutuwa ang Diyos sa kasalanan at wala pong matatagpuan na anumang kasalanan o kabuktutan sa Diyos. Dahil sadyang siya po ay banal, banal at banal. So take note mga kapatid, this is good news din po eh. Noon pa man ang Diyos po, kinamumuhian niya ang kasalanan. But minamahal niya po ang mga makasalanan. Tayo po, bilang mga tao, tayo ay isinilang bilang mga makasalanan. Hindi dahil sa tayo po ay nagkakasala, but because of Adam's sin. Ito po ay ating minana dahil po sa pagsuway ni Adan. Romans chapter 5 verse 12. So tayo po, bilang mga makasalanan, nagkakasala because ito po yung dati nating kalikasan nung wala pa po tayo sa ating Panginoon Hesukristo. Pero ang nakakatuwa po dito at napakagandang balita, ang Diyos po ay sadyang namumuhi sa kasalanan. He hates sin, but He loves the sinners. Hindi po siya galit sa mga makasalanan. Nais ko lang bang pong bigyan po ng diin po ito. Take note once again, God hates sin, but He loves the sinners. Ang kasalanan po, ang kanyang kinamumuhian. Mga kapatid, hindi po ang mga makasalanan. Kaya po, isinulat po ang John chapter 3 verse 17. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. So, napakaganda mong kapahayagan ito. Ang katotohanan nga po dito, kung ma-realize po natin, kung mapapagtanto po natin,
naging sanhi po ang kasalanan para po ibigay po niya ang kanyang bugtong na anak. Kasi pwede na lamang po dahil ang Diyos po ay makatarungan. Dahil po ang Diyos ay, alam po niya ang tama sa mali. At siya po ay Diyos at talagang tinutuntungan ang kanyang katuwiran. Dahil po sa pag-ibig niya sa kanyang mga nilikha sa atin, sa akin at sa iyo. Alam po niya na tayo po ay naangkin po natin ang kasalanan, namanan natin ang kasalanan ni Adan. Pero, napakabuti po ng Diyos. Pwede na lamang po tayong tunawin o kaya na lang patayin na lang po ang tao pero sabihin napakabuti po at mapagmahal ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos sa atin? Ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak, hindi para tayo po'y mahatulang maparusahan. Wala po sa vocabulary ng Diyos yun, yung word na condemnation, but the word of salvation, reconciliation, redemption, and restoration. Ito po ang puso ng Diyos para sa atin upang makamit po natin ang sino mang ilaga pong pananampalataya sa kanyang bugtong na anak ay maranasan po ang ganap na kaligtasan. Pag sinasabi po natin kaligtasan, ito po ay napakalawak na salita. Kaligtasan po, of course, makamit po natin ang kaligtasan mula sa kasalanan at tayo po'y kilalanin bilang matuwid sa harapan ng Diyos. Kaligtasan mula po sa dapat po tayo sa impyerno, tayo po ay marapat na ngayon sa piling ng Diyos doon sa kalangitan. Kaligtasan po, hindi lamang po sa hinaharap, pagkos kasama po yung kaligtasan sa ating kasalukuyan at sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, kasama rin po, pinagbayaran po na ating Panginoong Jesus, alang-alang po sa atin ang ating mga kasalanan. Dapat po, para sa atin po yung kaparusahan, yung pangundi na, pero lahat po ng ito, ang kaparusahan, inangkin po niya ito sa kanyang katawan. Nang sa gayon, hindi na po natin ito maranasan. Ang tawag po dito ay biyaya. So kasama ba ito, Laverne, sa kaligtasan na pinag-uusapan natin sa ngayon? Lahat po ng ito ay kasama. Kaya po napakabuti ng Diyos. Pag sinabing salvation, hindi lamang po yung isang bahagi, lahat po nito ay kasama. Completeness, spiritual, kasama po yung spirit, soul, and body, I should say. Lahat po na ito ay bahagi po ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. So, mga kapatid, kung tatanungin po natin, and to answer the first question, ano bang humahadlang sa pagitan ng Diyos at ng tao? Actually, wala na. Hindi na po issue sa Diyos ang kasalanan. Bakit? Ibinigay na po niya sa atin ang kanyang bugtong na anak. Nang sa gayon, ang kanyang bugtong na anak na po ang siyang umako na ating mga kasalanan para hindi na po natin ito pagbayaran. All you have to do, just have to put your faith on His beloved Son. You have to trust Him na siya po ay sabihan an overpayment sa lahat ng ating mga kasalanan. Hindi po ba napakadali nun? Pinasimple po ng Diyos ang ating buhay dahil sabi po ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Of course. Now, yung kasalanan po natin, kailangan pong pagbayaran. Kailangan natin pagbayaran para tayo po'y maligtas. Pero hindi po tayo karapat-dapat. At wala po tayong kakayahan at kapangyarihan para iligtas po natin ating mga sarili mula sa kasalanan at para maangkin po ang katwiran mula po sa impyerno patungo sa kalangitan. Wala po tayong kakayahan at wala po tayong kapangyarihan. Sino po ang namatay para sa atin? Ibinigay po niya ang kanyang minamahal na anak. Take note tingnan niyo po ito, mahal na mahal ng Diyos ang kanyang anak. Now, kung mahal niya po ang kanyang bugtong na anak at ibinigay niya po sa atin, now, para mapagtanto po natin kung gaano kamahal ng Diyos, dapat maunawaan po natin kung gaano niya muna kamahal ang kanyang bugtong na anak. Sa kabila po ng katotohanan na mahal niya ang kanyang bugtong na anak, pero nilayon po niya na siya po ay mamatay sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa akin at para sa iyo. Now, tell me, sa tingin mo gaano kamahal ng Diyos? Wow, diba? Nakakakilig. Ang sarap yakapin ng pag-ibig sa atin at pagmamahal ng Diyos. So, ituloy po natin. So, actually, sa bahagi po ng Diyos, wala na po siyang problema. Hindi na po problema sa Kanya ang ating kasalanan. Ito po ay pinagbayaran na po at pinagdusahan na. At sa pamagitan po ng kamatayan ng ating Panginoon Hesukristo, bayad na po lahat ng ating mga kasalanan. Actually, wala po talaga makapagpapahiwalay sa atin sa Diyos. At ito po ay pinapatutuhanan sa atin ng Romans chapter 8, verses 38 and 39. Basahin po natin ang napakagandang talatang ito. Sabayan niyo po ako sa pagbasa. Sabi ni Pablo, for I am persuaded. Question, ikaw ba ay persuaded? Are you convinced? Kagaya ni Pablo, muli po sabi ni Pablo, for I am convinced or persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. So wala po makapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamagitan po ng mga tinapos na gawa
ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. So, kagaya po ni Pablo, are you persuaded? Are you convinced? Well, kaibigan, be convinced, be persuaded. Alam niyo kung bakit? Kung kayo po i-persuaded that nothing can separate us from the love of God, ibig sabihin, you are giving so much value sa mga tinapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo. Ibig sabihin, pinapahalagahan po natin ang kanyang pagdurusa at kamatayan sa krus ng Kalbaryo. At syempre pa, kinikilala po natin ating Panginoong Jesus. Dahil po sa kanyang pagbabayad na ginawang ito alang-alang sa ating mga kasalanan. Sabihan, siya po ay binuhay na maguli. Bakit? Sabi po ng Romans chapter 4 verse 25, our justification was Jesus' resurrection. Ano po ibig sabihin nun? Binuhay po si Kristo, hindi po dahil sa siya po ay anak ng Diyos. Of course, anak po siya ng Diyos. Binuhay po siya dahil kinilala po ng Diyos at natagpuan po ng Diyos. Dahil sa kanyang kamatayan, lahat po ng ating mga kasalanan ay sadyang pinatawad na. Kaya po marapat po na buhayin maguli ating Panginoong Hesukristo. So the more po that you are persuaded and convinced that nothing can separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, pagmamahal pong ito, ang sandigan po natin ay ang mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Now, ito po dapat ang pinapakinggan ng bawat tao sa mundo. Ito po yung gospel na tinutukoy. Yung mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus sa krus. Kapag ito po ang napapakinggan ng bawat tao, I believe, hindi mo na kailangang i-sugarcoat ang gospel. Sobrang ganda na po para ito po ay ating, hindi po natin maunawaan. Diba? Importante po na maintindihan po natin ito. Kapag naintindihan po natin ito, kaya pala, wala nang humahadlang sa pagitan o wala na pong nagiging dahilan para mahiwalay pa ang tao sa Diyos. So kanina pinag-usapan natin, walang nagpapahiwalay, walang dahilan talaga sa Diyos, wala nang problema sa Diyos. Kasi po may nagbayad na. Yung kasalanan po, it's not an issue anymore with God. Kasi po sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Doon pa lang, no? Mga kapatid, nakukuha po ba natin ito? Ibig sabihin sa Diyos, wala na siya problema sa kasalanan. It's no more an issue, mga kapatid. Hindi na po issue ito sa Diyos because of what Jesus did on the cross. Now, ano pong humahadlang naman sa pagitan ng tao sa Diyos? So, dito naman po yung pag-uusapan natin. Ba't kaya ang tao tila hindi po lumalapit sa Diyos? So, tila meron pong wall na humahadlang, mga kapatid. Now, alam niyo kung ano po yung dahilan? Because meron po silang maling akala, hatid ng maling paniniwala, nadulot po ng maling mga katuruan. Ito po ay eventually napakinggan, at syempre pa, pinaniwalaan. So, ano po yung mga maling akala na naging dahilan ng maling paniniwala? Ito po ay hindi gospel. Ang tawag po dito ay relihiyon. Pero sabi po ng gospel, pag napakinggan po natin ang ebanghelyo, imposibleng hindi po kayo ma-in love sa isang Diyos na unang nagmahal po sa atin. Amen. So, ito pong pag-uusapan natin sa ngayon. Dahil wala na pong problema ang Diyos sa atin. Wala na pong problema. Ang kasalanan po ay it's no more an issue with God. So ano pong problema ng tao? Meron po siyang maling akala, hatid ng maling paniniwala, syempre pa dulot ng maling mga katuruan na ating mga nakagisnan. So kung napapakinggan po natin ang gospel, ito po ang magbibigay po sa atin ng daan para lumapit sa Diyos. At ito po dapat ang napapakinggan ng tao. So ano po yung mensaheng dapat mapakinggan po ng tao? Alam niyo po, ito ang good news because the gospel is all about the good news. Good news, mabuting balita, at sa mabuting balita, wala pong masamang balita. Dahil mahal ka ng Diyos. Amen. Sabihin niyo nga po muna sa inyong mga sarili, mahal ka ng Diyos. Kung katabi niyo po ang inyong buong pamilya, sabihin mo sa iyong mga anak, mahal kayo ng Diyos. Sabihin mo sa asawa mo, mahal ka ng Diyos. At sabihin mo sa sarili mo, mahal ako ng Diyos. Alam niyo, dahil mahal po kayo ng Diyos, samantalang kinamuhian po at kinamumuhian po ng Diyos talaga. Until today, ayaw po niya ng kasalanan. He did something awesome and powerful on the cross. Dahil ayaw po ng Diyos ang kasalanan, He destroyed sin, pero hindi po niya kayo gustong i-destroy. Parang ganito yan, di ba? Alimbawa, meron kang kamag-anak na merong cancer. Mahal na mahal mo yung tao, pero galit na galit na dun sa cancer. Kung gaano ka galit na galit sa cancer, ganon mo kamahal yung tao at nalulungkot ka. Ganon din po ang Diyos sa atin. Galit siya sa cancer, pero mahal niya po yung taong merong may cancer. Yeah, now, meron po siyang ginawa. He did something awesome and powerful on the cross. Ito po, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak into the cross to die for you and for me. Bakit? Kasi po, ang sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. So, meron pong kinakailangan mamatay.
bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. And praise God, ang hiningi po, ng pagkakataon at ang binigay po ng Diyos, hindi po tayo, hindi ako, hindi ikaw, hindi po tayo kinailangan mamatay. Meron pong kinailangan mamatay at yun po ang kanyang bugtong na anak. So God did something powerful and awesome on the cross by sending us His Son into the cross to die for you and for me. Romans chapter 5 verse 8. Take note of this powerful verse. But God demonstrated His own love towards us, and that while we were sinners, still sinners, Christ died for us. Noon pa man mga kapatid, hindi po natin hiningi sa Diyos ang kabayaran. Pero He provided an atoning sacrifice for you and for me. He provided His Son to die for you and for me. Take note, sabi po ng verse, when we were still sinners, mga kapatid, makasalanan ka pa man, ibinigay na po sa atin ng Diyos ang kabayaran. Hindi po natin hinihingi, mga kapatid. See, napakabuti ng Diyos. Ibinibigay po sa inyo yung alam po natin, eternal natin pangailangan. Now, take note, kung yung pong eternal na pangailangan po ay ibinigay po sa atin ng Diyos, of course, who is Jesus Himself, hindi natin hiningi. How much more po yung mga bagay na temporal, na pangailangan mo, na hinihingi mo sa tingin mo, hindi ba ibibigay ito sa iyo ng Diyos? Oh, I pray na magkaroon po kayo ng revelation na ganun po kabuti ang Diyos. At sa diyan, ganun po siya mapagmahal po sa atin. Once again, basahin po natin, Romans chapter 5, verse 8. But God demonstrated His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. So namatay na po, ibinigay na po sa atin ang ating Panginoon Hesukristo upang mamatay bilang kabayaran sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa ating mga kasalanan. While we were still yet sinners, Christ died for us. Wow. And for 2 Corinthians chapter 5, verse 21 tells us, For God made Jesus who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. Now, Jesus on the cross became our substitute. So dapat po maintindihan po natin. Di ba sabi natin kanina, ayon po sa Romans chapter 6 verse 23, For the wages of sin is death. Humihingi po ng kabayaran ang kasalanan at ang kabayaran pong ito, napakataas, napakalaki, napakamahal ng kabayaran, kamatayan. Now, praise God. Dahil po kagaya ng sinabi natin kanina, God did something awesome and powerful on the cross. Hindi po niya hinayaan na ako at ikaw ay mamatay. Ibinigay niya po sa atin ang kanyang minamahal at itinatanging bugtong na anak upang mamatay alang-alang sa akin at para sa iyo. Ang tawag po dito sa krus, it's divine exchange or sakdal ng pagpapalitan. Inangkin po na ating Panginoon Hesukristo ang lahat ng punishment, lahat ng curses, condemnation, which He did not deserve. So that today tayo po ay angkinin po natin bilang kaloob ng Diyos sa atin ang mga pagpapala which we do not deserve. Ang tawag po dito ay biyaya, undeserved, unearned, hindi po natin binili at hindi natin binayaran, and unmerited favor. Hindi po natin nakamit po ito because of our goodness, our faithfulness, and our obedience. Wala nga po tayo noon. Kaya po ang tawag po dito ay biyaya. Hindi po ito reward. Pag reward po kasi, ibig sabihin sa Tagalog, gantimpala. Ginagantihan na lamang ng Diyos yung ating mga ginawa. Kasi may tinatapatan. Pero po ang biyaya, ibig sabihin, undeserving po tayo. Praise God! So, this happened on the cross. Muli po ang tawag dito ay divine exchange. Bagaman, ang ating Panginoon Hesukristo walang bahid ng kasalanan. He knew no sin, He did no sin, and in Him is no sin. Inangkin po niya ang ating mga kasalanan which He did not deserve. So that today, marapat lamang po na angkinin po natin ang kanyang kaloob ng mga pagpapala which we do not deserve. Ang tawag po dito ay biyaya. At ang tawag din po dito sa krus ng Kalbaryo, divine exchange. Jesus became our substitute. He became sin on the cross. At tayo po bilang mga mananampalataya ay tinuturing po ng Diyos. Pag sinabing mananampalataya, tayo po ay naniniwala at naglagak ng pananampalataya na sa mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo na ating Panginoon Jesus, itinuturing po tayo sa harapan ng Diyos sa ngayon bilang kanyang katwiran kay Hesukristo. So, ikaw ngayon, sabi mo sa sarili mo, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Come on, mga kapatid. Sabay-sabay po natin sabihin. 1, 2, and 3. I am the righteousness of God in Christ Jesus. And the more po na sinasabi po natin to, the more po natin binibigyan po ng luwalhati at kinikilala ang mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus. So, pagpatuloy po natin. Alam niyo, bagaman ito po ang katotohanan, marami po ako napapakinggan ng mga tagapagpahayag, mga preachers today,
Dahil hindi po malinaw sa kanila ano ba talaga, naging dahilan pa ba sa Diyos ang kasalanan para ika nga humadlang at magpahiwalay sa pagitan niya at ng tao. Marami mga preachers po sa ngayon at marami pa rin po mga churches. Minsan nakakalungkot talaga na napapakinggan natin. At nais ko lang pong banggitin itong mga katagang ito. At narinig ko po ito sa isang kaibigan na alam ko pong talaga namang nagbigay na po sa kanya ng katugunan na hindi po talaga marapat ito katanungan ito. Pero pamoso po ito na sinasabi ng mga preachers, bigyan mo ako ng dahilan o bigyan mo ang Diyos ng dahilan para pagpalain ka niya. Narinig niyo na po ba ito mga ganitong kataga? Muli po bigyan mo ng dahilan ng Diyos para pagpalain ka. Ang dating nito talaga, wow, condemning talaga, nakokondena ka. Pero mga kapatid, kung nagtatanong po kayo, bigyan mo ako ng dahilan. Kung kayo po, pastor, nagtatanong, bigyan mo ako ng dahilan para pagpalain ka ng Diyos. Meron po akong dahilan. Pangalan po ibibigay ko sa inyo, ang ating Panginoon Hesukristo. Siya po ang dahilan para ako po ay karapat-dapat sa kaloob ng Diyos sa akin. Siya po ang dahilan dahil siya po ang naging kasalanan alang-alang sa akin. He became sin. He became my substitute sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman po sa ngayon, inaangkin ko po ang lahat ng kanyang pagpapala at biyaya. Dahil ito po yung dahilan ng Diyos. Kaya marapat lamang po na tayo po sa kanyang mga pagpapala at biyaya. Now, all you have to do mga kapatid, of course, bilang mga mananampalataya, knowing this truth, wala na pala talagang humahadlang at wala na po makapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na inilaan po sa atin sa pamamagitan ng pagtugon ng ating Panginoon Jesus sa pakay sa Kanya at sa kalooban sa Kanya ng Kanyang Ama sa Langit. Ngayon, kinikilala po natin ang katotohanan ito bilang pagsang-ayon. Ang tawag po dito sa sa English ay we confess. Now, kailangan po nating sumang-ayon. Ito po ay pakikiisa sa puso ng Diyos. Dahil hindi po pwedeng, hindi po pwedeng wala po tayong pagsang-ayon. Dahil ang kailangan mo lamang gawin sa ngayon, mga kapatid, para po maranasan po natin ang kapahingahan sa buhay. Marahil, no, na kayo po sa ngayon ay nanonood sa ating pananambahan. Hindi po aksidente yan. Pero napapagtanto mo sa iyong sarili, for the longest time, bakit wala akong kapahingahan at kapayapaan sa aking buhay? Because, alam niyo, bagaman ang katotohanan po ay wala na pong dahilan sa Diyos, wala nang issue sa Kanya ang kasalanan. Pero bilang isang individual, kinakailangan po nating mag-confess, sumang-ayon sa ating sa ipinapahayag pong ito ng salita ng Diyos, ang mga tinapos na gawa ng ating Panginoon Hesukristo. Ang kinakailangan mong gawin sa ngayon, you have to confess. Now, ito pong word na confess, pangkaraniwan, naririnig natin, akala natin ay napakabigat na salita. Well, the word confess, in Greek, it means homologio. Sa Tagalog, ibig sabihin pagsang-ayon. Ano po ibig sabihin ng homologio? It's a Greek word. Alam niyo po ibig sabihin ng homologio or confess? It's just to agree with the one you are talking to. To say the same thing as another. Not to refuse, or to admit, or to profess. Ibig sabihin, kung ano po yung sinasabi ng Diyos sa atin, sang-ayunan po natin. Sa sinasabi po ng Diyos sa atin, si Jesus ang Panginoon. Ano po ang ibig sabihin po ng confess? Yes, God, I consent, I agree with you. Yun po ibig sabihin ng confession. Ngayon, sinasabi po ng Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ, sabi po ng Diyos, si Kristo ay Panginoon. Yes, God, naniniwala po ako na si Kristo po ang Panginoon. You are confessing na si Kristo ay hindi na natiling patay at siya'y nabuhay maguli. Yes, God, o Diyos, naniniwala po ako na siya po ay hindi na natiling patay dahil makalipas na 3 araw, siya po ay muling binuhay. This is confession, mga kapatid. So yun po yung sinasabi. You just have to confess. Ito po yung pagsang-ayon, pakikiisa sa Diyos, sa ating kausap. Now, when our Lord Jesus Christ died at Calvary, He took all of humanity's sins with just one sacrifice of Himself at the cross. Of course, importante po maintindihan po natin to. At sa krus ng Kalbaryo, He took the judgment, the punishment, and the condemnation for every sin upon Himself. Inaako niya po lahat iyon. Ito po ay karapat-dapat para sa atin yung God's punishment, yung Kanyang judgment and condemnation. Pero, on the cross, inaako po niya ito lahat at ibinuntun ng Diyos sa Kanyang katawan. Because kung maintindihan po natin yung value ng ating Panginoon Jesus, He is an overpayment sa lahat po ng ating mga kasalanan. Wow, praise God. Question. Now, ginawa po ito ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pinagbayaran po niya. At dahil dito, pinatawad po ang lahat ng ating mga kasalanan. Ang question,
Ibig po ba nitong sabihin na lahat po tayo automatically saved na? Ibig sabihin, lahat po ba tayo ay ligtas na? Well, kaibigan, of course not. Bagaman ng lahat po na ating mga kasalanan ay binayaran at pinagbayaran na po na ating Panginoon Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, bawat po isa sa atin, kinakailangan po nating sumang-ayon. This is confession. Kinakailangan po nating makiisa. Kaya nga, sumang-ayon tayo sa sinasabi ng ating Diyos. Ito po yung tawag dito ay homologio, confession. You know why? Dahil ang Diyos po, tayo po ay nilikha ng Diyos bilang mga free moral agent. Ibig sabihin, we have this capability to think and to decide. Dahil hindi po pwedeng i-override ng Diyos ang ating mga decisions. Why? Because He honors you and me. Tayo po ay nire-respeto ng Diyos. Dahil kapag ginawa po ng Diyos na lahat po ay ligtas na, binabangga niya po yung ating mga personal decisions. Ayaw po ng Diyos yun. Napakabuti po ng Diyos. He honors your decisions. Now, kung bagaman ibinigay na po ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, at dahil po sa value ng ating Panginoon Jesucristo ay pinatawad na po lahat ng ating mga kasalanan. Does it mean na lahat po ng ating mga kasalanan ay pinatawad na at lahat na ng tao ay ligtas na? Hindi po pwede. Hindi po pwede mangyari yun. Kailangan po nating mag-agree sa Diyos. Kailangan po nating mag-consent. Kailangan po nating sumang-ayon. Or in other words, we have to confess, believing na yes, paano pa yung confession? Once again, homologio. The same thing to the one we're talking to. Sabi ng Diyos, kailangan mo si Kristo. Yes, God, I believe, I consent with you, I agree. Kailangan po meron po tayong pakikipag-isa sa Diyos. Dahil mga kapatid, ito po ay ang tanging pamamaraan lamang po para tayo po makamit po natin ang tunay na kaligtasan. Kaligtasan po na ating buhay. Yung pinaliwanag po natin kanina, kaligtasan mula sa kasalanan, ituturing ka ng Diyos bilang matuwid, kasalanan mula sa impyerno at makapiling mo ang Diyos doon sa buhay na walang hanggan. Kasalanan po sa ating buhay sa araw-araw. Yung kaligtasan, I should say, kaligtasan mula po sa ating buhay sa pang-araw-araw. Ito po ibig sabihin ng kaligtasan. So mga kapatid, ito po ay magaganap lamang. There is no other way to be saved except through Jesus and through the shedding of His blood. Ephesians chapter 1 verse 7 tells us, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. So, importante po, you have to confess, you have to consent with Him. Kilalanin po natin, yes, God, I believe, and I agree with you. Kinikilala ko na si Kristo ang aking Panginoon at tagapagligtas. So, you have to confess it with your mouth. At mamaya po, kung kayo po'y wala pang relasyon sa ating Panginoon Jesucristo, magkakaroon po tayo ng panahon para tayo po ay kilalanin po natin at dinggin po natin ang panawagan sa atin ng Diyos. Pagkakaroon po tayo ng pagkakataon mamaya bago po matapos sa ating pananambahan. So, importante po ito. Gusto po ng Diyos ang atin pong pakikipag-isa sa Kanya. Bagaman, ibinigay na po ang kapatawaran at ang kaligtasan. All you have to do is to confess, to homologio, to consent, to agree with God. Amen. Kasi po, bakit ko po sinasabi po ito? You have to be careful dahil po sa panahon natin sa ngayon, marami po ang nagtuturo, marami po ang sumisibol ng mga tagapagturo na nakakalungkot. Marami po ang naliligaw ng mga mananampalataya. Sinasabi po nila because of the finished work of Christ on the cross. Lahat daw po ng mga tao, whether tumanggap o hindi, lahat daw po ng tao sa buong mundo ay ligtas na. Well, mga kapatid, nakakalungkot po ito. This is scripturally inaccurate. This is really wrong. Error po ito. Hindi pwede po. Dangerous pong teaching ito. Ito po yung mga tinuturo ng mga universalist or preterist. Sinasabi po nila, dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, lahat po ng tao, kahit sino, kahit mga kriminal, alam po nila o hindi nila alam ang kaligtasan, lahat po niligtas ng Diyos. This is really dangerous. At ang nakakalungkot po, marami na po ang bumibili ng turong ito, marami nang naniniwala. Mga kapatid, hindi po pwede mangyari yan. Muli po, sinasabi ko po ito. Bakit? Because God honors you so much. He loves you so much. Tayo po yung nilikha as a free moral agent. Meron po tayong sariling pag-iisip. Meron tayong damdamin at kalooban. Nire-respeto po ito ng Diyos. Hindi pwedeng lahat ng tao maligtas. Binabangga po, kung ganun po ang katotohanan, binabangga po ng Diyos ang kanyang free choice. O yung kanyang free will. Hindi po gagawin ng Diyos yun. Because He honors you and He loves you so much. Nais po ng Diyos. Ang kaligtasan po available. Para halimbawa po yan. Ito pong napakagandang illustration dito. Halimbawa, si Mami Jo,
Sarap po magluto na aking misis. Napakasarap talaga. Halimbawa, nagluto po siya ng isang napakasarap na merienda para sa lahat. Because salvation is grace is inclusive. It's for everyone. Ngayon, sino po mapapagpala nung kanyang niluto? Yung mga kakain. Ito po yung pagsang-ayon. Ngayon, yung iba na tumanggi, hindi po nila mararanasan yung sarap nung nilutong merienda na aking may bahay. Ganon din po ang ating Diyos. Grace is inclusive. It's for everyone. Ang kaligtasan po, it's for everyone. Pero kapag tinanggihan niyo po ito, hindi kayo gustong iligtas ng Diyos, pero nire-respeto po niya ang inyong kalooban, ang inyong pagdedesisyon. So, hindi po pwede talagang tanggapin natin ang katuruan ng mga universalists o mga preterists na lahat po ng tao ay ligtas. Mga kapatid, this is really dangerous. Kinakailangan po natin i-filter, kinakailangan po natin pag-aralan. You have to ask the Lord for guidance every time po na nakakapakinig po kayo ng mga ganitong mensahe. Importante po ito dahil kung ito po ay totoo, ako, marami po ang talaga namang ibig sabihin binabangga ng Diyos yung ating mga personal decisions. But praise God, ang Diyos po ay tapat, siya po ay tinatayuan po niya ang kanyang katwiran. Ibig sabihin, nire-respeto niya rin po ang kanyang mga nilikha. Ikaw yon at ako. Amen. Dahil sadyang mahal na mahal po niya ang bawat tao. So ipagpatuloy po natin. So ano pong humahadlang sa ngayon? Ano ang nagpapahiwalay humahadlang sa tao sa Diyos? Ito po yung sagot natin. Ang humahadlang po sa tao sa Diyos para hindi po siya lumapit sa Diyos, maling akala, dulot ng maling paniniwala, hatid po sa kanya ng mga maling katuruan. At eventually, ito po ang kanyang mga pinaniwalaan. Pero ang mabuting balita po sa atin, hatid sa atin ng mga tinapos na gawa ni Jesucristo. Mga kapatid, ito po importante. Hindi na po issue sa Diyos ang inyong kasalanan. So, the sin separated from God, hindi na po. Hindi po dahilan ng iyong kasalanan. Hindi po galit sa iyo ang Diyos. Bakit po nangyari ito? Dahil po sa tinapos na gawa ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito po yung main clause ng New Covenant. It's found in Hebrews 8 verse 12. Sabi ng Diyos, "For I will be merciful to your unrighteousness and your sins and lawless deeds I will remember no more." Why? Because once upon a time, 2,000 years ago, God remembered lahat na ating mga kasalanan at ibinuntun po niya lahat doon sa krus ng Kalbaryo, sa katawan ng kanyang bugtong na anak. And that's why today, hindi na po niya alalahanin ang iyong mga kasalanan. It's no more an issue with God. Wow, hindi po ba good news po ito? So, importante po na kapag naintindihan po natin ito, wala na palang makapagpapahiwalay sa akin, wala nang hadlang para lumapit ako sa Diyos. Mga kaibigan, mga nanonood po sa atin, kung first time niyo po itong nakapanood ng ating programa, maniwala po kayo. Kung sa Diyos po wala nang problema ang inyong mga kasalanan, so bakit hindi ka lumalapit sa Diyos kung wala na po palang problema sa Kanya? Naintindihan kita. Kaya hindi ka lumalapit sa Diyos dahil meron po kayong maling paniniwala. Maling akala, dulot po ng maling paniniwala. Pero dalayan ko po sa mga pinag-uusapan natin ito, binibigyan ko po kayo ng matibay na pundasyon mula sa salita ng Diyos na sadyang wala na pong issue sa Diyos ang inyong kasalanan. And ano po yung pwede nating panghawakan na talata? It's found in 2 Corinthians chapter 5 verse 19. Ang kinig niyo po ang napakagandang talatang ito. That is that God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting people's sins against them, but canceling them. And He has committed to us the message of reconciliation. That is restoration to favor with God. Now, take note of this awesome verse. Napakaganda pong talatang ito. That is that God was in Christ reconciling Himself to you. Kapatid, kung kayo po'y wala pong relasyon sa kanyang bugtong na anak, God is reconciling Himself to you. So, ibig sabihin, wala na pong problema sa Kanya. He is reconciling Himself to you. All you have to do, gusto po ng Diyos, magkaroon po kayo ng sariling pagpapasya. Kasi po, ino-honor po niya ang inyong pagpapasya. Hindi po niya pwedeng ipilit ang kanyang sarili sa mga taong ayaw po sa Kanya. But, kung gugustuhin mo at magpapasya po kayo na lumapit sa Diyos, naku, nandito po siya. He is reconciling Himself to you. And take note, sabi pa ng verse, ipakita natin Kuya Ave sa screen. Not counting people's sins against you. Not counting your sins against you. Hindi na po ibibilang sa inyo ang inyong mga kasalanan. Bakit? Dahil once upon a time, 2,000 years ago, lahat po na ating mga kasalanan, lahat ng iyong kasalanan, ibinilang na, ibinuntun na sa katawan ng kanyang bugtong na anak. Kaya po, hindi po pwedeng ibilang sa inyong mga kasalanan. Hindi pwedeng, itong taong to, ay galit na galit ako, hindi po pwedeng magalit sa inyong Diyos. But, sabi ng verse, canceling them. And God has committed to us the message of reconciliation. Take note,
Reconciliation po ang bokabularyo, ang laman ng isip ng Diyos para sa iyo. Ano po ibig sabihin ng reconciliation? That is restoration to favor with God. So mga kapatid, ano pong hinihintay mo? Lapit na sa Diyos. Amen. So atin pong solution for today. Para sagutin po kung ano ba talaga nagpapahiwalay at tumahad lang sa tao sa Diyos. Kasi kanina, sinagot na po natin na wala na pong dahilan ng Diyos para siya'y lumayo sa iyo. Nandyan na po siya. Sobrang lapit na ng Diyos. Mga kapatid, sobrang mahal na mahal po kayo ng Diyos. Ngayon, to answer the question, ano po nagpapalayo po sa tao sa Diyos? Maling akala. Dahil po hatid ng maling paniniwala, dulot ng maling mga katuroang napakinggan at nakagisnan. And eventually, pinaniwalaan. So mga kapatid, ito po ngayon. Nanonood kayo ng ating pananambahan, pinag-usapan natin ang Ebanghelyo. Ibig sabihin, gospel. At ang gospel po, it's good news, mabuting balita. Wala pong masamang balita na hatid ang mabuting balita. Kaya nga po, pansinin nyo, ito po yung nagbibigay po sa atin ng ngiti, sa ating mga labi, kagalakan sa ating mga puso, kapahingahan sa ating kaluluwa. This is the gospel, mga kapatid. So all you have to do, before we end, all you have to do is just to repent. Yes, mga kapatid, tama po inyong mga napakinggan. You just have to repent. R-E-P-E-N-T. Now, repent, ibig sabihin, kayo po, sa wikang Griego, it means metanoia. Napakaganda pong salitang ito. Metanoia is change of mind. So ano po kinakailangan nating palitan, pagbabago ng isipan? You have to change your mind towards God. You have to believe that God, you have to believe and be established in this truth, that God is not mad at you, but He is mad about you. Or I would say this with all reverence po mga kapatid. He is madly in love with you. John 3:16. Ba't ko po nasabi po ito? Sabi nung talata, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Pwede naman pong sabihin na lang po ng verse, for God loved you. Pero nilagay po ng Banal na Espiritu yung dalawang letters po na yun, S and O. So, ano po ibig sabihin ng S and O? Without a doubt, indeed, for God so loved you. So, ibig sabihin, you have to believe this, you have to be established that God is not mad at you, but He is mad about you, or madly in love with you. Wow. Wala po siyang kagaya, wala siyang katulad. Ang Diyos po natin, pag nagmahal, matindi. Wala siyang katapat. And of course, you have to believe and be established that God is for you and He is not against you. Kaya nga po niya binigay sa atin ang kanyang bugtong na anak. Hindi para tayo po yung mahatulang maparusahan, bagkos makamit po natin ang ganap na kaligtasan. Romans chapter 8, verse 31. Wow, praise God. So ito po ang ating mensahe for today. So question, to answer once again the question, does sin separate you from God? A big no. So, ano pang dahilan? Kung hindi naman pala nagpapahiwalay ito sa atin at humahad lang sa atin, lapit na kayo sa Panginoon, mga kapatid. Hinihintay ka niya noon pa man. At sa pagkakataon pong ito, nais po magtuloy-tuloy po tayo sa ating mga pinag-uusapan. Kung kayo po ay wala pang relasyon sa bugtong na anak ng Diyos, dalayan ko po na tayo po ay tumugon sa panawagan ng Diyos. Dahil po, kaya po na pinag-usapan natin, matagal na po siya naghihintay sa inyo noon pa man. So all you have to do, sabi po in Romans chapter 10, verse 9, if you confess with your mouth, remember the word confess, homologio, consenting with God. If you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that He was raised from the dead, you shall be saved. Mga kapatid, wala pong hinihingi na mabigat ng Diyos para sa inyong kaligtasan. Ang gusto lamang po ng Diyos, ikaw ay sumang-ayon sa Kanyang pag-ibig at pagmamahal na inilaan na po sa inyo. At ito po ay makamit po natin ang kaligtasan ng pagsang-ayon at paglagak po natin pagtitiwala sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, dalayan ko po, ito po ang pamamaraan, simpleng pamamaraan para kayo po ay magkaroon po ng relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Just confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that He was raised from the dead and you shall be saved. Ako po'y mananalangin. Ang kinin po ninyo at ariin po ninyong panalangin ang aking panalangin. At kung ano po yung aking bibigkasin, sabayan nyo lamang po ako. Ito po ay panalangin ng ating pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa mensahe ng kaligtasan. Kinikilala ko po na aking sarili ay isang makasalanan at nangangailangan ng isang tagapagligtas at manunubos. Salamat
dahil ikaw ang siyang kasagutan sa aking mga pangailangan. Salamat po dahil sa krus ng Kalbaryo, inangkin mong lahat ang aking mga kasalanan at inaangkin ko rin po na sadyang ako po ay pinatawad na mula sa mga kasalanan ito. Salamat po sa buhay na walang hanggan na inilagak mo sa akin. Inaangkin ko po ito bilang iyong kaloob. At salamat din po dahil ang aking pangalan ay sadyang nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Sa pagkakataon pong ito, ako na lamang po ang mananalangin. Aming Diyos at Ama makapangyarihan sa lahat. Aba, Ama, salamat po sa kapatid na ito na siyang nakasama po namin sa araw na ito. Hindi po aksidente na siya po ay nanunood at kasama po namin nananambahan. Dalangin ko, O Diyos, na maging sanhi po aming mga pinag-usapan, ang mensaheng pinadaloy mo sa amin sa pananambahang ito. Ang siya magbukas po sa aming isipan at magkaroon po kami ng bagong kamalayan. Ito po yung pagbabago ng aming isipan or repentance or metanoia na maniwala po kami sa katotohanan na sadyang wala na po makakahadlang sa amin papatungo sa inyo. Dahil binuksan mo na ang daan sa pamagitan po ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat, O Diyos, sa kapatid na ito. At maging dahilan po aming mga pinag-usapan ng mensaheng yung ibinahagi sa amin sa umagang ito. Na makita po niya, mabuksan ang kanyang kaisipan na sadyang ang pag-ibig at pagmamahal mo ay walang katulad, walang kagaya, at walang hanggan. Salamat po, ito po aming panalangin, pagpupuri sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. At magtutuloy-tuloy na rin po tayo sa ating gawain ng ating pagtanggap ng ating banal na komunyon. Kung kayo po ay meron pong inihandang tinapay at ang saro, yung ating pong grape juice. Ito po ay bilang pagbibigay po natin ng halaga sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoon Hesukristo. At maunawaan po natin, ano ba yung kapahayagan po na kaganapan po sa atin bilang mga individual, bilang mga mananampalataya. Nais ko pong basahin po sa inyo ang 1 Corinthians chapter 11 verses 23 until 26. Hawakan po natin ang ating mga tinapay. Ayon po sa mga talatang ito, "For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on this same night in which He was betrayed, took bread." Verse 24, "And when He had given thanks, He broke it and said, 'Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me.'" So mga kapatid, kilalanin po natin ang tinapay ito, simbolo ng katawan ng ating Panginoon Hesukristo na nawasak, nasira, nasugatan para po sa ating kabuuan at sa ating kalusugan. Kainin po natin ito. Verse 25, still with 1 Corinthians 11. "In the same manner, He also took the cup after supper, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me.'" Verse 26, "For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes." Ito po ay bilang pagkilala po sa dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. At pagkilala po natin dahil po sa mga kaganapang yon, ang lahat na ating mga kasalanan ay sadyang pinatawad na. Inumin po natin sabay-sabay. Bago po tayo manalangin. Alam niyo po, bisperas ng pag-alis ng mga Israelita mula sa Ehipto, isinagawa po nila sa kanilang mga bahay-bahay ang banal na komunyon. Alam niyo po ang mga kaganapan po dito. Nung sila po ay lumisa na mula sa Ehipto patungo sa Promised Land. Ayon po dito sa Psalm 105 verse 37, importante po maintindihan po natin ito. Alam niyo po ang biyaya na nakamit po ng mga Israelita dahil sila po ay nasa ilalim po ng biyaya, ilalim po ng kasunduan ng Diyos at ni Abraham. Sabi po ng talata once again in Psalm 105 verse 37, "He also brought them out with silver and gold, and there was none feeble among His tribes." Dahil po isinagawa po nila ang banal na komunyon. Wala po ni isa man sa kanila ang nanghihina o may karamdaman. At dahil po dito, He also brought them out with silver and gold. Now, dito po sa talatang ito, ipinapahayag na ang mga Israelita patungo sa kanilang bayang pangako or promised land, sila po ay nakatanggap po ng back pay mula sa mga taga-Ehipto. Dahil sila po ay kinilala bilang mga alipin, pero nakamit po nila yung kanilang silver and gold.
ito po ay patunay na sila po ay pinagyaman. Plus, wala pa po silang karamdaman, wala po sa kanilang mahina. Now, ano po ang beauty ng communion? Ang kinin po natin, through the finished work of Christ on the cross, pinagbayaran po ni Kristo ang ating health, kasama rin po dito yung wealth. And of course, silver represents redemption and gold represents righteousness. Mga kapatid, ito po yung nakamit natin through the finished work of Christ on the cross. So mga kapatid, napakaganda po talagang patotoo na akinin po natin ang mga katotohanan ito. All because of the finished work of Christ on the cross. At maraming salamat po. At alam kong nagbigay po ito ng liwanag sa atin sa ating mga pinag-usapan. At salamat po sa Panginoon dahil binigyan tayo ng napakagandang mensahe sa araw na ito. Dito po yan sa ating pananambahan. Natin po sa inyo na ating online worship celebration mula po dito sa ating Solution Grace Church. At muli po maraming salamat for joining us sa ating online worship celebration at hatid po sa inyo ng ating church, and this is Solution Grace Church at ako nga po inyo nakasama kanina pa at nakakasama hanggang ngayon. At my name is Laverne Ducot. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa isa na namang pagkakataon ngayong linggong ito, first Sunday of the month of July. It's July 5, 2020. Kagalakan po namin at maraming salamat for joining us. At bago po tayo magtapos sa ating pananambahan, patuloy po kami nag-i-invite na samahan po kami next Sunday sa ating pa rin pong online worship celebration. At patuloy po natin pag-usapan ang kabutihan ng Diyos mula po sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus. At syempre pa, sa mga kaibigan po natin na kinikilala po ang ating sambahan bilang kanilang sambahan. Alam niyo po, ang inyo pong mga tithes and offerings sa mga nagtatanong, pwede niyo pong ipadala via GCash on this number, 0906-055-7821. 0906-055-7821. Nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na katapatan sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Kagalakan po namin sa mga kaibigan po natin na patuloy po nagbibigay ng kanilang mga love gifts dahil po ito po ay talaga namang it goes a long way para po mas marami po ang ay mabahaginan po natin ng Ebanghelyo na ating Panginoon Hesukristo. Now, paalala po sa ating mga kapatiran sa mga nanonood, kung kayo po ay may mga sariling mga sambahan, ang inyo po mga ikapuo or yung tithes po ninyo, doon po nyo dapat ibigay. Opo, yun lamang po ang marapat na type. Ito po ang naisin po namin ipagbigay alam po sa inyo. Kung saan po kayo napapakain, nabubusog ng salita ng Diyos at kung saan po nyo itinalaga ang sarili nyo bilang inyong sambahan, doon lamang po marapat na ibigay po ninyo ang inyong mga ikapu. At salamat din naman po sa mga kaibigan natin na naniniwala sa gawain ito at nagbibigay po. Yung pong mga binibigay nyo po sa amin, ito po ay mga kaloob at pag-ibig nyo dahil naniniwala po kayo sa pagbibigay at sa gawain ito. At muli po sa ating mga churchmates at kinikilala na ang ating pong sambahan, ang inyong sambahan, pwede niyo pong ibigay ang inyong mga tithes and offering. Once again, this is GCash number 0906-055-7821. Maraming salamat po. Amen. So, yun. At tayo po ay nasa huling bahagi ng ating pananambahan at maraming salamat po dahil nakasama namin kayo ngayong araw na ito. At muli po, ako po ay nag-iimbita this coming Tuesday. Meron po tayong Bible study online. Samahan niyo po kami every night at 7:30 mula Tuesday, Wednesday, and Thursday. Kung kayo po ay naghahanap po ng Bible study online, samahan niyo po kami via Solution Grace-Based Devotions. Bilang pagtatapos, nagpapasalamat po kami muli po sa Panginoon. Nais ko pong iwan po sa inyo ang Ephesians chapter 1 verse 6, to the praise of the glory of His grace by which He made us accepted in the beloved. Mga kapatid, dahil kay Kristo, panghawakan po natin that we are greatly blessed and highly favored. Kaya manatili po sa inyo ang pagpapala ng Diyos. Kita-kita po tayo next Sunday. Bye!